3 taon ko nang pinapatakbo ang kaisa-isang supermarket sa bayan. Pero ang nag-iisa kong customer, isang general na galing pa sa sinaunang panahon. Dito sa inyo, mayroon ba kayong pagkaing nakabubusog? Hindi ba pagkain yang mga nakahilerang instant noodles, chichirya, at tinapay? Pero sa tangkad at laki niyang yan, siguradong iniisip niyang hindi yun nakakabusog. Aha, bigla akong nagka-ideya. Kinuha ko yung 2 kahon ng compressed biscuits na hindi ko maibenta. Itong military compressed na pagkain ang pinaka nakakabusog. Isang piraso, sapat na para sa isang kainan. Ganito kaliit na pakete. Talaga bang sapat na to para sa 2 kainan? Pinagbali-baliktad niya yung pakete, pilit na binubuksan. Pero hindi niya talaga mabuksan. Nako, baka multo talaga to. Ni hindi man lang alam kung ano ang compressed biscuit. Pasyensya kung pinakita sa kanya kung paano ito buksan, at saka inabot sa kanya. 2 piraso niyan, siguradong sapat na para sa isang kainan mo. ang bango. Mabango, matamis, maalat, at malutong. Masarap din pala, medyo tuyo nga lang. Oh, inumin mo, libre ko na yan. Kinuha ni Luo Changfeng ang transparent na bagay na noon lang niya nakita. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay diretsong kinagat ang takip ng bote. Talagang nagulat ako sa ginawa niya. Hay, nako, engot talaga, sayang ang mukha at katawan niya. Ipinakita ko sa kanya kung paano pihitin ang takip ng bote. Nakahinga ako ng maluwag at tumango na lang nang makita kong natuto na siya. Uminom si Luo Changfeng. Malinis at dalisay ang tubig. Wala itong anumang kakaibang lasa. Pagkatapos ay mabilis niyang inubos ang compressed biscuit at ang tubig. Hindi pa ako busog. Nakita kong napatingin si Luo Changfeng sa 2 natitirang kahon ng compressed biscuits. Agad kong hinaranggan ang mga kahon. Lumalaki yan sa tiyan pag may kasamang tubig. Paputok ang tiyan mo pag kumain ka pa. Tumango si Luo Changfeng. Kung ganoon, magkano itong 2 kahon? May 40 pakete sa 2 kahon na yan. 400 na lang lahat. 400 wen, masyadong mura naman yan. Huwag na ang sukli, kapag masarap, babalik ako. Pagkasabi niyon, binuhat ni Luo Changfeng ang 2 kahon at umalikod para umalis. Tinitigan ko ang peking inggit na pilak sa harapan ko. Nag-alinlangan ako ng 1 segundo bago ko siya agad na hinabol. Pero pagpasok ng lalaki sa isang eskinita na walang labasan, bigla na lang siyang naglaho. Nasaan na siya? Huwag mong sabihing isa talaga siyang multo. Pagkatapos noon, isinara ko na ang aking tindahan. Dala-dala ang inggit, dumiretso ako sa sanglaan. At lumabas na totoo pala ang inggit na iyon. Agad na nag-alok ang may-ari ng sanglaan ng 7,000. Ang puhunan lang para sa 2 kahon ng compressed biscuits ay 250. Direktang tumubo ako ng mahigit 6,000. Sobrang laking tubo. Naalala ko ang sinabi ng gwapong multo na babalik daw siya. Agad akong nag-imbak ng 20 kahon ng compressed biscuits at ilang kahon din ng tubig. Samantala, dala-dala ni Luo Changfeng ang mga biskwit pabalik sa isang lungsod sa gilid ng disyerto. Natulala si Dr. Zhu nang makita ang mga compressed biscuit sa kanyang harapan. Ano ito? Suriin mo nga, may lason ba ang bagay na ito? Kahit na naguguluhan si Dr. Zhu, sinunod pa rin niya ang utos. Inamoy niya ito, tinikman, at masayang sinabi, "Batang General, wala itong lason at maaaring kainin. Napakasarap, saan po ito nagmula? Mula nang makarating ang ating hukbo sa labas ng lungsod ng Yungzhou. Napapaligiran na tayo ng buhangin at kinakapos sa tubig at pagkain. Hindi makasunod ang mga kasunod na supply. At hindi pa natin agad na malulusob ang Yungzhou. Nasa alang-inang sitwasyon ang ating hukbo. Ipagbigay alam sa lahat, sabihan ng bawat pangkat na kolektahin ang lahat ng pilak. Sasama sila sa akin para bumili ng ganitong uri ng bagay. General, hindi pa po kami nakakakita ng ganitong bagay kailanman. Isa pa, matagal nang wasak ang lugar na ito. Ang lahat ng mamamayan ay nagsitakas na. Saan pa may mga tindahan? Kapag may kakaiba, tiyak may kababalaghan. General, mag-ingat po kayo. Kung ganoon, may iba pa ba kayong paraan para makakuha ng pagkain at tubig? Sabay-sabay na nanahimik ang lahat. Sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ang tanging magagawa nila ay sumugal. Pinangunahan ni Luo Changfeng ang 30 tauhan na kumpleto sa sandata papasok sa eskinita na iyon. Pero sa huli, siya lang ang nakapasok. Nagtitinginan ng mga sundalo habang nakatayo sa gitna ng mga guho. Nasaan na yung mga sinasabing tindahan at negosyante? Teka, mali, nasaan ang general namin? Nataranta na ang mga sundalo at akmang kikilos na sana. Nang biglang lumabas muli si Luo Changfeng mula sa pintuan na iyon, na may bakas ng pagkalito sa mukha. Bakit hindi kayo pumasok? General, pumasok po kami. Puro guho lang po ang nasa loob, at wala po kayo roon. Ilang beses pa itong sinubukan ni Luo Changfeng kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit pareho pa rin ang nangyayari. Unti-unti niyang napagtanto, na baka siya lang ang tanging nakakakita. Muling pumasok si Luo Changfeng.
Inilapag niya ang mga baryang pilak at tanso sa pultahan. Itong lahat, gaano karami noong biskwit at tubig na tulad ng dati ang mabibili nito. Tinitigan ko ang mga nagkalat na piraso ng pilak, mga silver ingot, at mga baryang tanso sa ibabaw ng pultahan. Napukaw ng 2 silver ingot ang atensyon ko. Mas malaki ang 2 silver ingot na ito kaysa sa dati. Idagdag pa ang mga piraso ng pilak at mga baryang tanso. Napalunok ako. Sinubukan kong kumalma at itinuro ang 20 kahon ng compressed biscuits at tubig na kara-rating lang sa may sulok. Kunin mo na lahat. Sa ngayon, iyan lang muna ang mayroon ako. Sa susunod, pwede bang maghanda ka ng mas marami? Tig 50 kahon. Walang problema. Pwede mo nang kunin bukas. Pagkatapos, binigyan ko pa siya ng ilang kahon ng instant noodles at ilang delataang luncheon meat. Nag-isip ako sandali at binigyan ko pa siya ng isang bote ng ergoto. Ilang beses na nagpabalik-balik si Luo Changfeng para ilabas ang lahat. Pagkaalis niya, agad akong pumunta sa sanglaan. Binibini, nandito na pala kayo. Halika, maupo ka. Matapos suriing mabuti ng may-ari, tuwang-tuwa siyang nagsalita. Itong 2 bareta ng pilak ay parehong 10 tail. Maganda rin ang kondisyon. Pwede bang 10,000 bawat isa? Agad kong binawi ang mga bareta ng pilak. At inilapag ang 3 baryang tanso. Pakitingnan nyo naman po itong 3 baryang tanso. Napakunot noo ang may-ari habang tinitingnan ang mga barya. Kaiba, ngayon lang ako nakakita ng ganitong disenyo sa 3 baryang ito. Pero may kintabang ibabaw ng 3 baryang ito. At mukha namang hindi peke. Miss, hindi ko matansya itong gamit mo. Pwede bang ganito na lang? Kukunin ko na itong 2 bareta ng pilak. Itong 3 baryang tanso, kukuhanan ko ng litrato at ipapakita ko sa maestro ko. Kapag may balita na, babalitaan na lang kita, ha? Tumango ako. Umalis ako sa sanglaan dala ang 20,000. Pagka-uwi ko sa bahay, nagsimula akong magkwenta at mag-stop ng mga paninda. Kumita ako ng mahigit 20,000 yuan ngayong araw. Hindi pa kasama dyan ang mga natirang piraso ng pilak at mga baryang tanso. Sobrang laking tubo. Bukas, kukuha ako ng mas maraming compressed biscuits. Kinabukasan ng umaga, kagigising ko lang at kitatanggap ng mga paninda. Pumasok si Luo Changfeng. Nang makita niya ang mga kahon-kaong compressed biscuits at mineral water sa tabi ng pinto. Napako ang tingin niya doon saglit bago tumingin sa akin. Handa na lahat? Sapat na ba itong ganito karami? Hindi nagmamadaling magbayad si Luo Changfeng. Sa halip, umikot muna siya. Dito sa mga pagkain mo. Alin ang pinaka nakakabusog? Ito, madaling dalhin at nakakabusog. Pang-militar na rasyon ito. Ito ang ginagamit ng mga sundalo kapag nagmamarcha sila sa labas. Gaano pa karami nito ang kaya mong ihanda? Kahit gaano karami ang kailanganin mo, meron ako. Nagpakita ng pagdududa si Luo Changfeng. Kung ganoon, gusto ko ng 5,000 kahon ng compressed biscuits. At 5,000 kahon ng tubig. Ang lakas naman ng loob magsinungaling ng maltong ito. 10,000 kahon agad ang bungad. Ito na ba yung sinasabi nilang puro kasinungalingan? Kumakain din pala ng pagkain ang multo. Hindi ba't insenso ang kinakain ng mga multo? Mukhang inaasahan na ni Luo Changfeng na hindi ako maniniwala. Itinaas niya ang isang supot na tela. Narito ang 100 tail na ginto bilang paunang bayad. Kung sakaling magkasundo tayo, sa oras ng pagkuha ng mga paninda, bibigyan pa kita ng karagdagang 200 tail na ginto. Sabik kong iniabot ang aking kamay para kunin ito. Nagkadikit ang aming mga kamay nang hindi sinasadya. Yung magaspang at mainit na pakiramdam, hindi ito multo. Hindi ko napigil ang magsalita, kitang-kita sa mukha ko ang pagkagulat. Akala mo ba hindi ako tao? Itong pinto sa likod bahay ko ay isang dead end. Imposibleng may makadaan dyan. Nakita ni Luo Changfeng ang itsura ng nakakita ng multo sa mga mata ko. Pareho kaming natahimik. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap ng masinsinan at tapatan. Matapos ang aming pag-uusap, laking gulat ko. Sinasabi mo na isa kang general mula sa Great Liang. Nabigo kayo sa pagsalakay sa Yungzhou. At ngayon ay nakahimpil sa kanluran ng lungsod ng Yungzhou. Sa isang lugar na tinatawag na Zima Town. At naputol ang supply ng iyong 10,000 sundalo. Kaya ngayon, kapos kayo sa tubig at pagkain. Tapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan mo ang pintong ito. At nakapasok pa sa tindahan ko. Ngayon, gusto mong gamitin ang tindahan ko para bumili ng sapat na pagkain at tubig para sa mga sundalo mo. Nang makita ni Luo Changfeng na tapos na akong magtanong, siya naman ang nagsimula. Ibig mong sabihin, lahat ng tao sa bayan nyo ay nagsusuot ng damit na tulad ng sa iyo. At ang bansa nyo ay mayroong 1,400,000,000 tao. Lagi kayong nakakakain ng sapat at nakakapagsuot ng maiinit na damit, at nakatira sa mga bahay na ganito. Hindi nakikipagdigma ang bansa nyo. Tango ako ng tango na parang manok na tumutuka. Matapos ang aming palitan ng tanong, inggit na lang ang naramdaman ni Luo Changfeng. Ang swerte-swerte ninyo.
Pero pagkatapos, sinuri ako ni Luo Changfeng mula ulo hanggang paa. Dahil kaya mo namang magsuot ng damit. Bakit ka? Ganyan lang ang suot, anong ibig mong sabihin? Ako yata ang nagkamali ng sinabi. Sana'y mapatawad mo ako, binibini. Nakita kong sincero siya sa paghingi ng tawad kaya pinatawad ko na siya. Nang umalis si Luo Changfeng, dinala niya ang mga binili naming compressed biscuit at mineral water. Bukod doon, nag-iwan siya ng 50 tail na pilak. Binuksan ko muna ang telang supot. Nasa loob ang 10 simpleng bara ng ginto. Kumuha ako ng 2 bara ng ginto, inilagay sa bag ko, at pumunta sa sanglaan. Para makabili ng 5,000 kahon ng compressed biscuit at tubig, kailangan ko ng hindi bababa sa 800,000. Wala akong pera kaya kailangan ko munang ibenta ang mga bara ng ginto. Nang makita ko ni Guyanzhou na pumasok, kumislap sandali ang mga mata niya. Nandito na naman ang magandang binibini. Anong magandang dala mo ngayon? Tiningnan ko ang isang matandang lalaki na nadagdag sa loob ng shop at hindi ako sumagot. Napansin ni Guyanzhou ang pag-iingat ko kaya siya na mismo ang nagpakilala. Ito ang guro ko, si Profesor Nian, isang PhD supervisor na dalubhasa sa pagsusuri ng mga antigo. Nabawasan ng husto ang pag-aalala ko. Naglabas ako ng isang buhol ng tissue at ipinatong sa mesa. Maingat na binuksan ni Profesor Nian ang buhol ng tissue. Nang lumitaw sa harap nilang dalawa ang isang maningning na gintong bara. Nanlaki pa rin sa gulat ang kanilang mga mata. Ginto ito. Iba ang bara ng ginto sa bara ng pilak. Kahit noong unang panahon, hindi gumagamit ng gintong bara ang mga karaniwang tao sa pakikipagkalakalan. Bihira lang itong umikot sa merkado. Ibebenta mo rin ba ito? Tumango ako. Kailangan ko ng pera. Itong bara ng ginto, pwede bang 800,000? 800,000. Mayroon akong 2. Hindi na napigilan ni na Profesor Nian at Guyanzhou ang kanilang pagkagulat. Pagkaalis ko sa sanglaan, tumawag ako sa boss ng wholesale para umorder ng mga produkto. Kinabukasan, dumating si Luo Changfeng sa tamang oras. Umislap ang mga mata niya nang makita ang kariton na punong-puno ng mga paninda. Inabutan ako ni Luo Changfeng ng isang supot na katad. Binuksan ko ang supot para tingnan. 20 piraso ng ginto, punong-puno ang isang supot, bayad na ang balanse. Sige, kunin mo na ang mga kargamento. Hinayla ni Luo Changfeng ang kariton palabas ng pinto sa likod. Ang mga sundalong naghihintay sa labas ay agad na dinistarga ang mga kargamento at isinakay sa mga karwahe. Pagkatapos, ipinahila nilang pabalik kay Luo Changfeng ang walang lamang kariton. Medyo nasasabik si Luo Changfeng. Ilang kahon ng supply, sapat na para simulan ang laban. Baka sakali, direkta na nilang masakop ang Yungzhou. Boss, mayroon ka bang gamot dito para sa mga sugat? At matapang na alak para panlinis ng sugat? Natatakot ka na baka wala kayong gamot kapag nasugatan sa laban, ano? Mga plaster na gamot, madali lang yan. Bigyan mo ako ng pilak at hahanap ako ng supply para sa iyo. Sa ngayon, ito lang muna ang mayroon. Kung hindi sapat, sa susunod na lang ulit ako magdadala. Muling nagabot si Luo Changfeng ng isa pang supot. Sa loob, mayroong 20 piraso ng 10 tail na pilak at 10 piraso ng 10 tail na ginto. Naging direkta na rin ako. Sige, hello, boss. Ako to, yung sa supermarket. Kailangan ko ng 300 kilo ng matapang na alak. Ipadala mo sa supermarket sa lalong madaling panahon. Diretso akong umorder ng alak mula sa boss ng isang kalapit na distillery. Hindi nagtagal, ang 300 kilo ng matapang na alak. Naresolba na ang problema sa alak. Pagkatapos, direkta akong nagpa-deliver ng pulbos na pampatigil dugo at mga aerosol spray. Pati na rin mga bandage na hindi na kailangan tahiin at iba't ibang gamot para sa pamamaga at lagnat. Ang mga bandage na hindi na kailangan tahiin at iba pa ay nabili ko ng lahat. Yung mga bandage na hindi na kailangan tahiin, sinilip ko saglit. Sa kabuuan, halos 60,000 ang halaga. Sa tingin ko, sapat na ito pansamantala. Pagsapit ng dilim, muling tumuntong si Luo Changfeng sa maliit kong tindahan. Kaya lang, may matapang na amoy ng dugo sa kanya. Ang baluti niya ay may mga mantsa ng maitim na pulang dugo. Pero ang mukha niya ay parang sinadyang panasan para luminous. Pero magulo ang buhok niya. Bigla akong kinabahan. Nagsimula na ba ang labanan? Ito ang gamot na binili ko para sa'yo. Baka medyo iba ito sa mga gamot na ginagamit ninyo. Nababasa mo ba ang mga nakasulat dito? Hula ko nga hindi mo ito mababasa. Hindi rin ako marunong magsulat ng mga salita ninyo. Babasahin ko para sa'yo. Isulat mo, idikit mo dyan, at dalhin mo pabalik para gamitin, pwede ba? Maraming salamat. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang malaking pakete ng mga sticker. Simple kong binasa ang paraan ng paggamit at ang mga katumbas nitong sintomas. Si Luo Changfeng naman, pagkatapos magsulat sa isang piraso, idinidikit niya ito sa isang uri ng plastic bag. Pabilis niyang natapos idikit lahat. Nandito sa loob ang matapang na alak na gusto mo. Gusto mo bang tikman? Aatake pa kami sa lungsod ngayong gabi.
Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. Dalhin mo na lang lahat. Kung maganda ang epekto, hahanapin ulit kita sa susunod. Walang problema, kailangan mo lang sundin ang mga panuto na nakasulat dyan. At siguradong magiging epektibo iyan. Ang mga panindang nagkakahalaga ng 60,000. Naibenta ng 8 gintong inggit. Kung 800,000 bawat isang gintong inggit, 8 milyon din iyon. Grabe, para akong biglang yumaman. Babalik ako bukas. Bye-bye. Nakatulog ako ng mahimbing habang nananaginip ng maganda. Pero lingid sa kaalaman ko, pinamumunuan pala ni Luo Changfeng ang kanyang mga sundalo para salakayin ang lungsod ng Yongzhou sa gabi. Muntik nang maiwan sa kampo si Luo Changfeng ngayong gabi. Hindi siya pinayagang mamuno sa larangan ng digmaan. Dahil lang sa sobrang bisa ng gamot na dinala niya pabalik ngayong araw. Marami sa mga sundalong nasugatan sa unang bugso ng pag-atake kaninang umaga. Nakinig si Dr. Zhu sa paliwanag ni Luo Changfeng. Pagkatapos niyang hugasan ng malinis ang kanyang mga kamay, isinuot niya ang malambot at manipis na sterile gloves para linisin ang mga sugat nila. Para sa mga hindi malalim ang sugat, matapos panasan ang sugat ng matapang na alak gamit ang isang patpat na may bulak. Nilagyan niya ito ng spray na gamot. Ininom niya ang mga tabletang gamot na dala ni Luo Changfeng. At hindi man lang siya nilanat, naghilom pa ang sugat niya. Maging si Marshal Luo Zhonghai ay nasugatan din. Nagkaroon siya ng hiwa sa braso na singhaba ng daliri. Matapos panasan ni Dr. Zhu ang sugat ng matapang na alak, nisprayan niya ito ng gamot. Ginamit niya yung panakip sugat na hindi na kailangang tahiin. Muli siyang sumugod sa labanan. Ngunit pagbalik niya, natuklasan niya na ang sugat ay hindi lang basta hindi lumala gaya ng dati, kundi nagsara pa ito. Senyales ito na gagaling na siya. Labis na nagulat si Dr. Zhu at si Luo Zhonghai. Ganoon ba talaga kabisa ang gamot na ito? Dati, pagkatapos ng isang labanan, laging may daan-daang sugatang sundalo na hindi na makakabalik sa digmaan. Pero ngayon, matapos gamutin ang mga sugat sa ganitong paraan, maliban sa mga sundalong malubha ang sugat na kailangang magpahinga, ang mga sundalong may magaang sugat ay gumamit ng panakip sugat na hindi na kailangang tahiin. Wala silang naging problema sa pagbabalik sa labanan. Tandaan na maraming sundalo ang hindi namamatay sa mismong labanan, kundi dahil sa impeksyon mula sa mga sugat na hindi nagamot ng maayos. Changfeng, mamaya, siguro huwag ka na munang lumaban. Kailangan ng gamot ng mga sugatang sundalo. Ikaw lang ang makakapasok ulit sa tindahan para bumili ng gamot. Kapag may nangyaring masama sa'yo, wala na tayong pagkakataong makabili pa ng gamot. Nag-isip-isip si Luo Changfeng. Pinili niyang magsuot ng isa pang baluting gawa sa katad ng baka. Oh, ayan, panatag ka na ba? Sumabak pa rin sa labanan si Luo Changfeng. Dahil sa mahiwagang gamot, hindi man namamalayan ay mas lalong tumatag ang morale ng hukbo. Alam ng lahat na ang maliliit na sugat ay hindi nahadlang. Kaya naman, mas naging matapang pa ang lahat sa pagsugod. Nang bumagsak ang syudad ng Yongzhou, hindi maintindihan ng general ng mga sundalo doon. Hindi ba't ilang araw na silang kulang sa pagkain at inumin? Paanong naging ganito sila katapang? Hindi ba sila takot mamatay? Kasabay ng pagbagsak ng syudad, madiing nagutos si Luo Changfeng. Ang mga mayayamang pamilya sa syudad ay maaaring pagnakawan. Huwag niyong papatayin ang mga sibilyan. Huwag niyong pagsamantalahan ang asawa at anak ng iba. Sa mga susuway sa utos, nagbunyi ang lahat. Nagunahan silang sumugod sa mga mansyon ng mayayaman sa loob ng lungsod. Malamig ang tingin sa mga mata ni Luo Changfeng habang pinapanood niya ang mga sundalong nagsusuguran. Kailangang ilabas ng mga sundalo ang kanilang galit matapos ang ilang araw na pagkagutom sa labas ng syudad. Bumalik si Luo Changfeng sa bayan ng Zima. Ang bilang ng mga sugatang sundalo ngayon, at gaano karaming gamot ang kailangan para sa bawat isa. Dito, kailangan ng 1,000. Mas marami, mas maganda. Pati na rin ito. Ito, halika rito. Iutos mong dalhin dito lahat ng ginto at pilak na nasamsam mula sa kabahayan ng mayayaman. Pati na rin ang mga palamuti sa buhok, alahas, at tela. Pumili kayo ng pinakamagaganda at magpadala ng isang batch dito. Yung batang ginang na may-ari ng tindahan. Baka magustuhan niya ang mga alahas. Gusto nating bumili sa kanya ng pinakamahalagang gamot. Kaya dapat lang na magpakita tayo ng kaunting kabutihang loob. Piliin ninyong mabuti. Piliin ninyo ang pinakamagaganda at ayusin ninyo ng maayos. Pwede ba tayong bumili ng mas marami hanggat maaari? Hindi pa sapat ang mga ito. Sapat na ito para sa araw na ito. Pero paano kung kakailanganin natin ulit sa hinaharap? Babalik pa ba tayo sa napakalayong bayan ng Zima para lang bumili ulit? Kailangang samantalahin natin habang nakakabili pa tayo. Bumili tayo ng marami hanggat kaya. Masusunod, aasikasuhin ko na agad. Maaga akong gumising at natapos ng mag-ayos ng sarili. Pagkabukas ko pa lang ng supermarket, itinulak ni Luo Changfeng ang pinto at pumasok. Pareho kaming natigilan ng magtama ang aming mga paningin. Halatang kaliligaw lang ng lalaki at nagpalit ng damit.
Suot ang isang malinis at maayos na robing matingkad na pula, na tinurnuhan pa ng putong nagawa sa puting jade. Ang buo niyang dating ay napakasigla at makisig. Nakakabighani ang kagwapuhan. 4 na salita ang lumitaw sa isip ko. Pero nanatiling seryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Nanalo na ba kayo sa laban? Hindi mo na kailangang magsuot ng baluti. Bahagyang namula rin ang mukha ni Luo Changfeng. Napansin niyang tila may pagtingin sa kanya ang babae. Ngayong araw, para makamit ang kanyang layunin. Sadya siyang nagayos at nagbihis. Kung dati lang, hinding-hindi niya gagawin ang ganitong bagay. Para sa gamot sa sugat ng 10,000 sundalo. 2. Ano naman ang masama kung isakripisyo niya ng kaunti ang kanyang itsura?